FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lupet! 7:20 ng gabi at oras na para sa pinaka-inaabangan natin na issue ngayong gabi. Correct. Oo nga, pero syempre bago ang lahat, welcome sa programang Too Hot to Handle. Kasama niyo ako, DJ ID. Kasama niyo pa rin si Kim Churva. Para pag-usapan ng ating issue netong ni Remy at ni Arnold. Kaya nga, Uy, ito na ano ba muna hot ang headlines natin? Hot headlines natin, sisi ko. Mahal mo ko. Pero bakit parang di ako kasama sa mga plano mo? Bakit parang linya Grabe, no? sa isang teleserye? Kaya nga. Gusto ko yung medyo mas may feel. May feel. Okay, sige, take 2. Mahal mo ko? Pero, bakit parang hindi ako kasama sa mga plano mo? Uy, maganda. Iba rin yung atake niya. Iba yung atake Yung niya. hindi mo ba maintindihan? Mahal nga kita! Bakit mo ba kini-question yung pagmamahal ko sa'yo? Ay, sis. Mahal? Mahal mo? Ay. Ganon. Mahal? Pang radio drama Mahal yan. mo? Mahal mo pa? Mahal mo pa? Oo naman, syempre. Hindi naman magbabago yun. Kaya nga, eto na nga. Ang pagmamahal ko sa ating mga ka-vibes. Yes, ang galing ha, natawid. Oo nga. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ito na nga yung issue ni Remy at ni Arnold. Eto ano na. meron? Ito kasing si Remy, may boyfriend siya noong college days nila. At ito nga ay si Arnold. Engineering student and finding a job para masuportahan ng studies niya, as in super busy niyang i-build. So parang ang road to sarili working niya. student. Yes. Ganyan si Remy. Tinanong daw ni Remy ang tungkol dito. Ay hindi, si Arnold pala yung sorry. Nalilito na yung ka-vibes natin. Hindi, nadala kasi ako sa acting mo kanina, sis. Iba yung acting mo. So, so ano nga ba? Ito na. Again, recap. Si Remy, may boyfriend siya nung college days nila na si Arnold. Yon. Si Arnold isa siyang engineering student. Kumbaga, naghahanap na ng trabaho para masuportahan ang pag-aaral niya. As in, super busy to build himself. And tinanong daw ni Remy yung tungkol dito. And he reassured naman na si Remy na mahal daw niya ito. So, ibig sabihin, mahal na mahal pala ni Arnold itong si Remy. And after niya raw sabihin iyon, may pahabol siya na hindi raw muna niya priority ang relationship nilang dalawa. Dahil need niyang i-priority ang sarili niya to build himself and for the better na rin daw ng buhay nila. He even encouraged Remy na maging ganun din tulad niya. Mas okay daw kasi yung habang 20s pa lang sila, mas mature na raw sila kaysa magpaka-puppy love sa relationship na at the end of the day, mahihirapan lang. Ang kaso mo nga lang, ito pa lang si Remy, may anxious attachment. Kaya sobrang hirap sa kanya emotionally dahil baka someday, Arnold outgrow him. Willing naman siyang suportahan si Arnold pero hindi niya kayang while in a relationship sila. Parang naka-exclude siya sa mga plans nito because nagfo-focus siya sa sarili niya. And that's our issue for tonight. Grabe, ang lupet. Sobrang lupit nga ng ating pero issue naiintindihan ko sila both sides ha. Alright. Kasi syempre nandun tayo sa point na, di ba, during our 20s, di ba, sobrang ganado tayo, sobrang sipag natin to build ourselves, to build our career, di ba? And hindi naman natin masisisi kung ganun talaga yung magiging desisyon nito ni Arnold, okay? At hindi rin natin masisisi si Remy because again, meron naman pala siyang anxious attachment. Diba? So ano nga ba muna ang anxious attachment style, 'di ba? Para sa mga ka-vibes natin. Kung bago sa inyong mga pandinig itong anxious attachment style, basically kung ikaw ay tao na may fear of abandonment, yung tipong alam mo 'yun, meron kang anxiety pagka nararamdaman mo, 'di ba? Pagka nararamdaman mo na hala baka may chance na iwan ka niya anytime. 'Di ba? Tapos biglang kung ano-ano na naiisip mo, madalas kang mag-seek ng assurance doon sa partner mo para lang ma-ease yung mind mo. Oo. Diba? Para matahimik yung gumugulo at bumabagabag sa isip at puso mo. Yes. Diba? Oo, madalas din napansin ko sa mga anxious attachment style. Yung parang medyo dependent sila sa partner nila. Yung tipong pagka aalis yung partner nila na hindi sila kasama. Nalulungkot. Parang nalulungkot sila. Nagkakaroon ng separation oo. anxiety. Isa pa yun. Sepangs, diba? Diba? Yun ang understanding ko sa anxious attachment style. And as explained
by one of the articles na nabasa ko rin online, na yung anxious attachment style naman, hindi naman ibig sabihin yun na hindi ka na capable of healthy relationships. Pwede pa rin naman, but syempre, no, it's something that you need to work on. Correct. Oo, tsaka madalas nyo makikita yan sa social media, di ba? Yung anxious attachment style, Yes. tas yung kabaliktaran nun, yung Correct. avoidant. Correct. Oh, di ba? Kaya naman alamin pa natin yan, ka-vibes. Ikaw ba, ano ba ang hot take mo pagdating sa issue natin ngayon? Yes, at ano masasabi nyo sa issue ni Remy at ni Arnold? Alam mo, kahit na sobrang relatable nito, no? Sobrang relatable niya, parang akala mo ang dali-dali lang Pero, gawin or mahirap siyang iremedyohan tong issue nila. Pero Taray sa mahirap remedyohan. siyang gawin. para nananahilang. Remedyohan muna natin. Bawi muna tayo sa Tagalog natin, di ba? Tapyasin lang natin. Konting remedyo lang, okay Adi, na yan. ayusin. O sige yan, ayusin. Napakadaling ayusin. Madaling sabihin, madaling Gawin. sabihin na ayusin, pero mahirap gawin. Correct. O, diba? Totoo Sa mga naman vibes yan. natin. Ikaw ba? Ano ka ba? Alin ka sa dalawa? Anxious attachment style ba ang iyong love, Love kung paano language, magmahal? yes. Or pwedeng masyado Or kang ikaw ba yung- independent. Or I mean, hindi pala magmahal. Sa conflict is what I mean. Or ikaw ba yung avoidant? Ay, alamin natin yan. Again and again, nandito pa rin naman kami mga ka-vibes. Patutugtugin lang natin ang malulupitang tugtugan. Dito, of course, sa inyong paboritong pinakikinggang stasyon. 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-vibes. Ang lupet. Ang oras. 7:27. Ang lupet! This time check.
hello sa ating mga ka-vibes. 7:35 ng gabi. Malapit na din po tayo mag-back to on air. Pero syempre, bago ang lahat, batiin muna natin ang ating mga ka-vibes na nanonood ng ating live stream ngayong gabi na ito. Hello sa ating mga ka-vibes sa ating Facebook account. Ito sila Angelo Redaha, sila Baby Sales Evangelista. Uy, bagong pangalan. Si Coach Everyday, Giovanni Ardales, Josh Kyle Edip, Juan Miguel Di Mogatia, at sa ating at sa iba pa. Syempre sa mga ka-vibes natin, maraming salamat sa pag-abang ng ating live stream. Maraming salamat sa pag-abang sa ating programa. And syempre, no, itong issue kasi ni Remy at ni Arnold. Alam mo, Sisi ko, nung napapakinggan ko siya kanina, hindi ko kasi masisi si Arnold. Alam mo, yung feeling na tinatry pa niyang i-build yung sarili niya. Wala pa nga siya dun sa point na na-establish niya na yung career niya, yung buhay niya, yung mga gusto niya. And so, hindi mo siya masisisi kung ang pinaplano pa lang niya right now is yung future niya. Diba? But at the same time kasi, tong si Remy naman, gusto kasi niyang maramdaman na parte siya ng buhay ni Arnold. And hindi na naman natin masisisi si Remy kung mahal na mahal niya si Arnold. Charot. Na yung tipong kahit na nasa early 20s pa lang sila, naiisip niya na agad yung future nila. Meron kasing ibang tao na gano'n magmahal. Correct. Yun yung nila, way of showing their love. Yung ipinaparamdam nila at ipinapakita nila sa'yo na gustong-gusto ka nila makasama ng habang buhay. And that's not a bad thing. Ano lang siya, sadyang pagdating sa point na napag-usapan nyo na siya ng partner nyo, tapos marirealize mo na hindi kayo parehas na gusto, dun siya sumasakit. But it doesn't mean na hindi gusto ni Arnold, di ba? Na hindi niya gusto si Remy makasama habang buhay. I feel like hindi pa kasi siya hindi pa niya na-establish ang sarili niya, di ba? Paano ba naman siya mag-iisip ng future ng kasama ng ibang tao kung sarili pa nga lang niyang future, hindi pa niya nagagawa? Kumbaga, hirapan pa siya. Oo. Naintindihan ko yan. Kasi, syempre, nandun tayo sa buhay natin. Especially, ang mga Gen Zs ngayon, ha? If you will try to observe, yung mga Gen Z talaga ngayon, very, aggressive sila when it comes to pursuing their passion, their dreams, and building their own career. Because marami na tayo na nakikilala na at their age of 20s, mid-20s, di ba? Sobrang successful. Mga CEO na sila, di ba? With their own brand. So, parang, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng, racing yan. Goodbye! Ayan, bye-bye kay Kiko Kalikot. Have a good evening, no? Oo, talaga naman gusto ko yung may pagano pa siya. Gusto talaga niya. Ganyan. Aalis na yan. ako. Anyways. Pero eto na nga, no. Uy, bago nga to, no, si Fernan Valdez Felicidad. Hello, Fernan. Hello. Good evening sa inyong lahat. Nako, yung mga comments nyo, babasahin natin yan maya-maya on air dahil malapit na rin naman tayo bumalik. Kaya naman mga ka-vibes, kung kayo ay nakikinig dito sa ating live stream, make sure din na ipihit nyo na yun yung mga radyo sa 92.3 FMR. Nako, sino ba dito sa ating mga ka-vibes na nanonood ang may anxious attachment style at nakaka-relate kay Remy? Ayan, mag-comment kayo ng raise hand. Mag-comment kayo ng emoji ng raise hand. At sa ating pagbabalik, titingnan natin yan ha mga ka-vibes. Tingnan natin. Kasi, alam mo, base nga dun sa aking nabasang article kanina, sabi nga dito, no, almost 20% of people develop an anxious attachment style. Ano yan? Nabase yan sa research ni Hazan and Shaver ng 2017. And, you know what? That's fair. Isa na ako dun sa mga anxious attachment style na yan. Kaya naman ka-vibes, kung ikaw rin ay similar at nakaka-relate kay Remy, taas ang kamay. Back to on air na tayo. Minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready. .3 FMR. Favorite music radio.
Vibes ang lupet! Sa mga ka-vibes natin, ang oras natin, 7:40 ng gabi. Kaway-kaway dyan sa ating mga ka-vibes na nasa daan sa oras na ito. Sa mga ka-vibes natin na nag-iisip kung anong kakainin panghapunan, pag-uwi na kanilang mga tahanan. And syempre, doon sa ating mga ka-vibes at tindera na nag-aantay na lang alas 8 or alas 9 para makapagsara na sila. Uy, totoo yan na. May mga ganun talaga pagkakataon diba? eh. Yung tipong pag ang haba-haba ng araw, syempre naman, di ba yung mga tindera natin, alas Pagod 5 na pa rin lang, yan. bukas na yung mga Correct. tindahan. Yung iba dyan, alas 8, nagsasarado na, or Pero alas yung 9. iba dyan, kabubukas ng kanina. Kasi syempre, nakukuha na nila yung yung timpla ng mga ng mga customers nila, 'di ba? Pag by midnight, nako, dito talaga talamak maraming customer dahil maraming nocturnal na tao. Yes. 'Di ba yung gising na gising sa gabi at naghahanap ng cravings, 'di ba? Anong cravings mo ngayong Correct. gabi? Share nyo yan sa amin mga ka-vibes, no? And syempre, kaway-kaway dyan sa mga ka-vibes natin na pag nag-jowa, napaka-clingy! Ganun talaga. Oo, kaway-kaway din dyan sa mga ka-vibes natin na talagang mala-overthinker. Uy, parang lahat ng mga sinasabi mo at binabagit mo, DJ ID, relate na relate ka. Oo nga, and syempre, last but not the least, kaway-kaway dyan sa mga ka-vibes natin na pag nasa isang relasyon, kailangan laging niriri-assure. Well, ganun naman talaga. Assurance is the way para talagang, alam mo yon, manahimik sa gilid ang partner mo. Ka-vibes, kung ikaw ay either clingy, laging naghahanap ng reassurance, mala-overthinking. So, ibig sabihin? Baka lang ha. Anong meron? Baka anxious attachment style ka, kuya or ate. Ano yung isa, yung kabaliktaran, yung avoidant? Avoidant. Yung tipong pagka nagkaroon na ng conflict, bigla Iiwas. na lang iiwas, mananahimik, di magsasalita, di magpaparamdam, diba? Kung saan-saan na lang napupunta, hindi mo na alam kung Tama na! saan. Tama na! Ano yun, Zizi? Ano yun? Tama na! Yung iba dyan, maabot sa kabilang barangay. Itigil na natin to! Ayoko na. Shots fired for tonight. And natamaan si DJ ID at si DJ Kim Churba. Diba? Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa ka vibes. Alam mo, Sisi ko, di tayo pwedeng magjowa. Magkaparehas ka. Hindi, magkabaliktad kasi tayo. Anxious attachment to si avoidant. Correct. Ewan ko ba, kasi may mga tao talaga, in-explain yung side ng mga avoidant. Kasi di ba parang gusto mo lang ng, okay, mapag-isa, tahimik, kaya mo kung i-resolve ang problema ko. Pero hindi siya applicable for all the time. Oo diba? naman. Siyempre, di ba, may iba kasi dyan na, pwede bang ayusin na natin to ngayon, love? Pero wag mong mamadali. Sinabi ko nga, bigyan mo ako ng space. Nagamit mo na yan? Nagamit mo na? Kasi ako napagsalitaan na ako ng ganun eh. Kasi ikaw yung anxious Yes. style. So grabe ka-vibes. For sure, sa aming pinagkukwentuhan at pinagchichikahan namin ni Sisi ko, talagang nakarelate ka. At dahil relate po ito sa ating issue for tonight ni Remy at ni Arnold. Ikaw ba, Sisi ko, ano sa tingin mo yung ang tawag dito, yung problema talaga at ano yung solusyon? Actually, the problem here is yung lack of communication nila sa bawat isa. I feel like fair lang naman din kasi kay Arnold. Fair lang din kay Remy. Wala ako nakikitang mali sa kanilang Parehas dalawa. okay lang sila. Parehas May valid. na tama. Okay, yung gusto nilang dalawa. Parehas din na fair lang yung nararamdaman nila about the situation. So, kung ano ba ang issue, siguro it's if not more the lack personal if not the lack of communication, kung syempre issue yun, kung di nila nasabi yun sa isa't isa. Pero if nako-communicate talaga nila, alam mo yung issue dito, hindi sila parehas ng Yun timeline. nga. Ibig sabihin, talaga siya? sila? Right person, wrong time. Kumbaga hindi siya itinadhana for you. Yun, pinagtagpo, pero di tinadhana. Aray mo! Sabi sa inyo bukod sa malupet, masakit. Sobrang sakit ka, vibes. Sino yung naalala nyo nung nabanggit nating pinagtagpo pero hindi ipinagtagdana? I-comment nyo na yan sa ating live stream. Ulitin. Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Yeah? Perfect, Sisi ko. Dan 100. 100. Uy. Basahin nga natin yung ilan sa comments ng ating mga ka-vibes. Simulan natin kay Josh Kyle. Tads. Ay, sige, Josh. Pala, magkaibang pangalan. Dito muna tayo kay Josh Kyle. Josh. Sabi niya, sa akin daw, para sa kanya, kaya daw niyang i-handle yung relationship. Dapat daw, isama niya
si Josh sa kanyang mga plano sa buhay. Dahil kung hindi kasama, enjoy lang sa bahay, magtulungan. Alam mo, Josh, halika dito. Bili, lapit ka dito, bali. Mayakap lang kita. Bukas pa ang Biyernes. Yakapin Guys, lang kita. Bili bukas pa na. tayo gigimik. Thursday pa lamang. 7:45 pa lang po. Kalma ka lang, ha? O, siya, dito Pero tayo I kaya, feel like, no? yung sinasabi niya is kaya niyang i-handle. Kung hindi man makasama sa plano, di ba? I feel like yung gusto niyang iparating is aantayin niya yung partner niya umabot dun sa point na ma-realize niya na, I want that person in my life. Wow, grabing adjustment yan. So, ibig sabihin... Nirewrite ko talaga yung comment niya. ibig sabihin, talagang Charot. willing siya to wait for the person she or he really loves. Diba? Ngayon naman, ito kay Jeff Tads, tama naman si Arnold, books before boys muna. Focus muna sa studies. Bilang siguro Gusto ko yun inclusive. Oh, Books diba? before boys. Happy Pride Month nga pala sa ating mga ka-vibes. Sa ating Confederation of the LGBTQIA+. Love, 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 love. Yes, spread the love. Mabuhay ang pagmamahal. Yes, mabuhay tayong lahat. At syempre, marami pa tayong nabasa dito, no? Meron din dito si Whale Ilagan. Sige, last na yan. Kaya kong i-handle siguro kung pareho kaming nasa phase pa ng pagbuo ng sarili naming buhay. Pero kapag stable ka na at malinaw na direction mo, tapos wala pa rin ako sa mga plano mo, ibang usapan na yan. Totoo naman, para sa akin, parte ng pagmamahal, yung makita mo yung taong mahal mo sa future na gusto mong buuin. Totoo yan. Tumpak ganun. Oo, ganun. kasi nga, diba, iba-iba kasi tayo ng path sa life. Iba-iba tayo ng timeline. Correct. Iba-iba tayo ng landas. But Yes. at the same time, kahit na magkakaiba tayo, ang importante is ginagawan mo ng space Yes. sa buhay mo. Correct. Yung tao na supposedly mahal mo at supposedly nakikita mo yung future mo with. Oh. So regardless kung gaano ka busy, meron din kasi sinasabi, 'di ba, na if he wanted to, he would. He would, correct. Diba? And it goes to ito yung sinasabi natin na parang kung gusto ng isang tao gagawin niya. Regardless of whether it's a he or a she or a they or a them, kung gusto nila, gagawan nila ng paraan. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Wala nang Nako, gender diba? dito, Di, di ba? tsaka ano yan? Lahat naman tayo, meron tayong free will, kumbaga. Yes. Hindi mo masasabi talaga ng 100%, hindi kaya. Hindi kaya kasi ayaw mo. Or pwede kasi Partly. as of this moment, baka iba kasi yung nasa isip niya talaga. Oo, Iba nasa yung iba goal pa. niya talaga. Exactly. Correct. Iba So, kayo ng facing. Oo. And kung iba man yung facing, it's just a nice way to say na hindi ka pa talaga niya naiisip as of right now. Period. Yun na yun. Ganun yun. May the end period. Siguro naman, iniisip niya rin, gusto niya kasi maging successful together. Oo, exactly. Pero siguro mali lang yung delivery. Iba kasi yung parang... Tsaka yung assurance. Ayun lang. Mga ka-vibes. Na maiintindihan naman ng partner mo kung wala pa talaga dun sa point na yon. Ngayon, ang tanong, binibigyan mo rin ba ng assurance, ng validation, yung feelings niya? Ask yourselves, mga ka-vibes, no? Sino ba gusto mong itanong? Oo, itag nyo na yung mga gusto nyong paringgan Correct. dyan Totoo. sa ating live stream. Kung gusto nyo rin, no, i-shoutout nyo on air dahil sa ating pagbabalik, tatanggap na tayo ng live callers. Correct. Anong numero natin? 0954-406-1967. Yan, sa mga ka-vibes natin, sana i-save nyo yung number na yan dahil later makakausap natin ang ating mga ka-vibes live on air dito sa programang Too Hot to Handle. And sa mga nakikinig dito sa radyo, Oh, yeah. sino ka dito sa dalawa? Ikaw ba si Remy? Ikaw ba si Arnold? Or ikaw ba si DJ Kim Churba at si DJ ID na may anxious attachment style at may avoidant? Attachment style. Yun. Anong style ba yan? Abot pala talaga yung characters. Kasama pala talaga tayo dito, Siziko. Hindi ko alam na may extra May tayo role dito. pala tayo dito, no? Tayo ay mga kaibigan ni Remy at ni Arnold. Correct. Pati na rin ang mga nakikinig sa atin. Kasama na rin kayo sa group na ito. Kaya naman, mag-message na kayo, mag-comment na kayo, at magsama-sama tayo hanggang 9 p.m. dahil dito sa programang Too Hot to Handle, mapag-uusapan ng maiinit na issue. Correct. At syempre, mga ka-vibes, ano pang iniintay ninyo? Tumuto ka lang dito. Of course, sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes. Ang lupet. Ang oras. 7:49. Uy! 7:49 na? 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes. Ang lupet!
we're back. Ayan. For the back na tayo. Pero saglit lang dahil mag-goodbye na rin tayo. Maraming salamat muna sa ating mga ka-vibes na nag-comment. Nakita ko yung mga komento nyo. Nako! Ayan na, simulan natin kay La Aldero Redaha. Malapit na nga pala ang Father's Day. Sa ano yan? Sa this Sunday na ka-vibes. Kaya kung ikaw ay wala pang plano at hindi mo pa alam, ngayon alam mo na, you're welcome. And kay Baby Sales Evangelista, sabi niya, unahin daw ang pag-aaral kaysa sa magjowa dahil mas importante yan. Ang kayamanan ng magulang na binibigay sa mga anak, ang pagjowa nandyan lang. Sagabal yan sa studies dahil may mga jowa na di ka susuportahan. Imbes na suportahan ka, ibabagsak ka ba? Kapapababa. Grabe naman yun sa ibabagsak ka pababa. Naramdaman mo ba to, Baby Sales Evangelista? Relate yan. Hindi. Ako naman, naiintindihan ko yung sinasabi Energy niya. ng sisi ko. Oo, nakainom siya ng kape. Sana all. Ng kape, ha? Ng kape. Sana all. Iba na yon pag nakainom lang. Oo. Ng kape. Ng kape. Alright. Ulit-ulit, DJ ID, tigil mo na nga. So anyways, nagigets ko kasi yung sinasabi ni Baby Sales Evangelista. Alam mo yung sinasabi ng Medyo mga maraming magulang kape yata na ating distraction, kinuha yung pagjojowa. Hindi yan all the time, okay? Uy, pwedeng Of course, inspirasyon yan, ah. Oo, totoo yun. As someone who graduated ng cum laude nang may jowa noong ako'y college, I can attest to the fact na kaya siya. No distraction, just inspiration. Wow. Hindi, pero kasi I also understand kung paano siya magiging distraction. At ang Kasi maganda abot ka talaga dun vibes, eh. ang maganda dyan, ikaw ang magdedesisyon kung magiging distraction ba Yan. siya or inspiration. That's It's up to you. Tulad Yes. yes. Sabi ko kanina, free will. That's Diba? the question talaga for you. It's all in the head ka vibes. Yung tipo ang pag brinikapan ka, ba nagpa-finals ka, tapos iiyak ka. Ba't ka iiyak? May exam ka. Tsaka ka umiyak pagtapos. Yun. Diba? Kumbaga, ano lang yung priorities. Ba? Correct. Priorities. Don't let a man or a woman, yun na yun. Hindi ko alam sasabihin ko To hurt or to decide. To decide your fate. Yan. Diba? Because you decide your fate, honey. Alam mo. Ewan ko. Anyways, kamot ulo na lang siya. Ayan, sabi daw ni Fernan Valdez Felicilda, kayanan na lang magka-relationship basta lagi kaming closer. So parang regardless kung ano ang trip nung tao sa buhay niya, Basta basta magkasama sila. magkasama kami, masaya ako. Regardless of whether, ano ba? It's being selfless. Oo. I believe. I believe, hindi nga lang selfless, martyr. Mapapagod ka dyan. Mauubos ka dyan. Yes, nakaka-drain Alam mo, yan. as ano yun, as selfless as you can be, dapat magtira ka pa rin ng konti para sa sarili mo. At saka hindi mo hahayaan yung ibang tao mag-decide for yourself, 'di ba? Kung masaya sila doon, ang tanong, masaya ka ba dyan? Yes. Pero ito yan, kung masaya ka sa pagiging martir, they go! Diyan ka masaya eh. Di ba? May iba kasing tao na happy na sila basta happy yung partner nila. Is that a wrong thing? Not necessarily, but then, alam mo yon, tayo, being humans, Pero nakakalimutan na natin yung identity nakalimutan natin. mo yung sarili mo. Yes. And yun ang wag na wag mo sanang paabutin. Correct. Kasi What syempre, if iwan ka niya? Oo, what if mag-decide siya na kulang pala ang love na binibigay mo sa kanya? What if ang iniisip niya, ano ba yan? Palagi ako ang nasa relasyon. Ako ang nagli-lead. Where in fact, ang akala mo pala, okay lang sa kanya kasi dun siya masaya. Pero hindi pala. Ay, okay. Oo, ayan. Sa mga ka-vibes natin, di ba? Maraming salamat. Marami pa mapag-uusapan tungkol sa issue na to. Kung may gusto kayong ihabol na comment dyan, mga ka-vibes. Bukas na bukas pa rin naman ang ating comment section. Hindi lang dito sa ating live stream, pati na rin sa ibang post natin sa ating mga social media accounts. Dagdag nyo na rin, syempre, ang ating numerong 0954-406-1967. Kung gusto mong i-share live on air ang iyong saloobin, opinion tungkol sa ating issue na ito. Ngayon, sa oras na 7:55, mag-goodbye na po ang inyong sizzling duo dito sa ating live stream. But tuloy-tuloy pa rin ang good vibes at good music sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes. Ang
lupit. Kaya naman ipihit mo na ang inyong radyo. Bye!